Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ito na kaya ang araw na malalaman ni Annalyn na buhay pa talaga si Moira? Alamin natin. Welcome back sa aking channel. Abot kamay na pangarap. Napaka-intense nga ng mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Nakausap ni Zoe si Nerissa. Pinamukha ni Nerissa kay Zoe na patay na talaga si Moira. At hindi na nga mababago pa ni Zoe ang katotohanan. Kaya naman, pinagdiinan ni Nerissa na tanggapin na ni Zoe na wala na ang mami Moira niya. Pagtapos ng pag-uusap ni Zoe at Nerissa, may tinawagan si Nerissa, isang babae na kaboses ni Moira. Binalita ni Nerissa ang naging pag-uusap nila ni Zoe. Sinabi ni Nerissa na nakumbinsi na niya at napaniwala na niya si Zoe na patay na talaga si Moira. Natuwa ang kausap ni Nerissa dahil sa wakas ay titigilan na siya ni Zoe sa mga plano niya. Inutusan ng kausap niya si Nerissa na bantayan lagi si Zoe dahil kung ano-ano daw ang mga pinaggagawa nito. Samantala, nagkaroon naman ng pagtatalo si Lynette at si Robert dahil sa hindi pagsipot ni Lynette sa usapan nila ni Robert. Na magkikita sila at sasamahan ni Lynette si Robert sa bilihan ng mga gamit para sa opisina ni Robert. Pero hindi siya sinipot ni Lynette dahil mas inuna pa daw ni Lynette na asikasuhin si Carlos kesa sa pangako niya kay Robert. Hindi nagustuhan ni Lynette ang sinabi ni Robert sa kanya. Dahil ang feeling ni Lynette ay pinaghihinalaan siya ni Robert na si Carlos ang binibisita niya. Kahit ang totoo daw ay si Harry ang binibisita ni Lynette. Hindi pa nalaman ni Robert ang nangyari kay Lynette na muntik na naman mapahamak si Lynette sa kamay ni Carlos. Sinabihan ni Lynette si Robert. Sinabi ni Lynette na bakit ka ba nagagalit sa akin? Wala naman tayong relasyon. Nabigla si Lynette sa mga binitawan niyang salita. Dala din ng stress ni Lynette sa mga nangyayari sa kanila. Pati na din ang awa niya kay Harry at kay Carlos. Nag-walk out si Lynette. Iniwan niya sina Annalyn, Robert at Harry. Pero sinundan agad siya ni Annalyn. Susunod sana si Robert kay Lynette at Annalyn. Pero pinigil na siya ni Annalyn. Dahil alam ni Annalyn na galit ang nanay niyang si Lynette kay Robert. Kaya naman, pinagsabihan niya si Robert na wag munang sumunod sa kanila. Dahil kailangan muna daw na magpalamig nitong si Lynette. Dahil nga sa mga narinig ni Lynette dito kay Robert. Dahil hindi matanggap ni Robert o nitong si Lynette ang mga sinabi ni Robert sa kanya. Dahil nga pinaghinalaan nitong si Robert si Lynette na mas inuuna pa nga daw si Carlos kesa kay Robert. Kaya naman, sinabi ni Annalyn na siya daw muna ang bahalang kumausap sa nanay niyang si Lynette. Habang mainit pa ang ulo nito dito kay Robert, naiwan si Harry at si Robert. Tinitigan ni Robert si Harry dahil alam nga nitong si Robert na si Harry ang dahilan kung bakit hindi maiwan ni Carlos o ito ni Lynette itong si Carlos. Dahil si Harry nga daw ang nanghingi ng pabor para bantayan o wag iwan si Carlos sa kung ano ang mga ginagawa niya ngayon. Dahil hindi daw kaya ni Harry na asikasuhin itong si Carlos. Dahil nga sa nawawala nga ito sa tamang pag-iisip. At ang tanging hinahanap lang daw nitong si Carlos ay ito ngang si Lynette, na laging bukang bibig daw nitong si Carlos. Kaya naman nakiusap nga itong si Harry na wag iwan ni Lynette si Carlos. Dahil baka daw si Lynette pa ang makapagpapagaling sa daddy niyang si Carlos. Kaya naman galit na galit nga itong si Robert dito kay Harry. Iniwan ni Harry si Robert.
Sinundan ng tingin ni Robert itong si Harry. Nakasalubong ni Harry ang abogado ni Carlos, ang abogadong tutulong sa kanila sa kaso ni Carlos. Tinanong ni Harry kung ano ang progress ng kaso ni Carlos. Sinabi ng abogado ni Carlos na may progress na nga ang mga kaso ni Carlos dahil napag-alaman nga nila na may diferensya na sa pag-iisip itong si Carlos. Nagtanong si Harry kung ano ang magiging paraan nila para hindi makulong ang daddy niyang si Carlos dahil natatakot daw itong si Harry na makulong ang daddy niya dahil sa kalagayan nga nitong si Carlos. Iniisip ni Harry na baka kung ano ang gawin ni Carlos sa loob ng kulungan kung sakali nga na makulong na itong si Carlos. Sinabi ng abogado ni Carlos dito kay Harry na may magagawa silang paraan. Kapag nag-file nga daw itong si Harry dito sa korte na may diferensya nga daw sa utak itong si Carlos, ay hindi na makukulong si Carlos at mapapawalang sala nga si Carlos. Nagulat si Robert. Hindi alam ni Harry na sinundan nga siya ni Robert. Narinig ni Robert lahat ng usapan ng abogado ni Carlos at nitong si Harry. Nagulat si Robert. Hindi niya alam kung ano ang gagawin niya dahil natatakot si Robert na baka kung ano ang mangyari kay Lynette kung sakaling ang hindi matuloy ang pagkakakulong ni Carlos. Natatakot nga itong si Robert na hindi makulong si Carlos dahil guguluhin na naman sila nito ni Lynette at hindi hahayaan nga ni Carlos na mapunta kay Robert itong si Lynette. Samantala, kinamusta naman ni Annalyn si Zoe. Ayos na daw si Zoe, ang sabi ni Zoe kay Annalyn. Tinanggap na daw niya na wala na ang Mami Moira niya para makapag-move forward na siya sa buhay niya. Sinabi ni Zoe na kahit wala na daw si Moira ay parang nasa paligid lang daw niya ito at umaaligid sa kanya at binabantayan siya. Nararamdaman pa din daw ni Zoe ang presence ng Mami Moira niya. Nagulat nitong si Annalyn. Natakot si Annalyn sa sinabi ni Zoe dahil hindi alam ni Annalyn kung nagbibiro lang ba itong si Zoe. Tinakot ni Zoe si Annalyn na huwag aawayin si Zoe dahil baka gantihan siya ng Mami Moira niya. Nagulat si Annalyn sa sinabi ni Zoe. Sinabihan niya si Zoe na hindi na mangyayari yon dahil patay na nga ang mami mo. Sinabi ni Zoe na niloloko nga lang niya daw itong si Annalyn. Sinasabihan niya lang ito at binabantaan na baka awayin siya ni Annalyn. Samantala, hinanap naman ni Harry si Lynette. Nakita ni Harry itong si Lynette kasama si Chang Susan. Nagmakaawa siya dito kay Lynette. Naiurong ni Lynette ang kaso laban kay Carlos. Kahit alam daw ni Harry na napakahirap para kay Lynette ang mga hinihiling niya dito. At hindi madali para kay Lynette na iurong ang kaso. Nagulat si Chang Susan sa sinabi ni Harry. Nagalit siya kay Harry. Sinabi niya kay Harry na ano ka mo, Harry? Gusto mong iurong ang kaso laban sa daddy mo? Hindi pwede yan, Harry. Muntik nang mapatay ng daddy mo si Lynette. Kaya kailangan niyang pagbayaran ang mga kasalanang ginawa niya. At isa pa nga daw ay ang pinatay daw ni Carlos, itong si Irene, na mami nga nitong si Carlos. Dahil kahit daddy pa daw ni Harry yon, ay kailangan pa ding pagbayaran nito ang kasalanan niya. Kahit naaawa nga si Lynette kay Harry, ay sinang-ayunan niya itong si Chang Susan. Dahil totoo naman daw ang sinasabi ni Chang Susan. Kailangan pagbayaran ni Carlos lahat ng kasalanan niya. Samantala, sa kwarto naman ni Carlos, nagpunta si Annalyn. Dadalhan niya sana ng gamot itong si Carlos. Pero iba ang nadatnan nitong si Annalyn. Nakita niya o narinig niya itong si Carlos na may kausap sa telepono. Nakita niya nga itong si Carlos o narinig niya itong si Carlos na binanggit ang pangalan ni Moira. Agad-agad namang lumapit si Annalyn patakbo dito kay Carlos. Inagaw niya ang cellphone ni Carlos. Sinabi niya dito sa cellphone na Moira, buhay ka pa pala. Pero walang sumagot dito sa cellphone. Agad na pinatay ang cellphone. Sino kaya ang kausap ni Carlos? Totoo kaya na si Moira ang kausap ni Carlos? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan sa abot kamay na pangarap. Kung gusto nyo pa ng mga gantong klaseng video, ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po. I got you!